Oh no! What happened to the phone? Yun po ang pag-uusapan natin ngayon sa aking vlog. Stay tuned as we shared how this phone is broken. Morning, snowy day. How are you? To start the day, hinatid po muna namin yung aking anak sa school kasi very snowy po nung umagang yan. Hindi naman po safe na magbabas siya dahil delay po pag usually pag ganyan ang mga sitwasyon. So hinatid po namin siya pero hindi na kami pumasok sa school dahil marami pong naghatid. Mata-traffic lang kami paglabas, hindi kami makakalabas agad-agad. Siya po yung naka-red ng bag na naglalakad going to school. Malapit lang naman talaga yan. So ilang hakbang na lang school na. And we are heading to the mall kasi bibili po kami ng bagong phone ng aking asawa kasi nga po nasira kahapon sa work. At ito na nga po, nandito na kami sa Telus and in-explain na po ng salesman kung anong klaseng phone, kung ano ang choice ng asawa ko at ano po ang terms and conditions doon sa pinipili niyang cellphone or sa pinipili niyang plan para po sa phone. Madali lang naman po nakapili ang asawa ko kasi kailangan niya talaga yan sa work. Kailangan natin yung cellphone na yan sa ating daily life. So yan, matapos po siyang makapili, nakakuha na po siya ng kanyang choice. Kung hindi lang talaga yon nasira sa conveyor, hindi yan magpapalit ang asawa ko. Kasi knowing him, hindi siya galante when it comes to cellphone. As long as magagamit, then good to go po yun sa kanya. Take note, iPhone 11 pa po yung phone na yon. Napakatagal na. Pero anong petsa na ngayon? Buhay na buhay pa po ang phone. So ayan na nga po. Babayaran na ang kanyang phone na pili. So I have my iPhone 15. The unboxing. Ladies and gentlemen. From iPhone 11 to 15. Not bad. 15, okay? The best part, yes, peel this one. Peel. Oh. Need a charger. Then on. Yeah. So ayan na nga si bagong iPhone 11. And after po namin nakabili, pumunta na kami right away sa grocery. Kahit hindi pa namin grocery time, pero kailangan namin mag-grocery dahil nandiyan na rin lang naman kami sa mall at pwede naman talaga mag-grocery. So dito inuna ko po yung mga importante like milk, like eggs, juices, and then tumitingin-tingin po din ako ng mga ibang necessary po like cheese and butters na kailangan natin. Dito po naman sa bandang ito, tumitingin lang ako kung ano yung sale sa mga frozen foods na pwede naman tayong kumain yan paminsan-minsan. Pumili din po ako ng aming favorite, ang dumplings, chicken and vegetables. Masarap po yan. So kumuha ako ng dalawa para may extra. And here, tumitingin din po ako ng mga nuggets na kung ano yung sale. Iba pa rin yung makakapili tayo ng sale, di ba? Sale is important into our life, especially sa mga mommy. Nakaka-relate po tayo dyan. And this time, napunta naman po ako sa meat and seafood. So of course, tumitingin ako kung ano rin ang sale. Siyempre, kukuha tayo ng chicken and we have, kasi masarap yan isisig kung alam nyo lang, na puro laman, diba? The breast. And of course, tumitingin din po ako ng mga beef. Meron din po akong pork na pinili. After sa meat, of course, di mawawala ang bread. Bread is life sa pamilya po namin. Lahat po tayo nakaka-relate dyan, di ba? Then of course, ang mga gulay and fruits. So hindi ko na yan na video lahat, basta napakita ko na I'm there or sa department na yun. May share lang po ako tungkol sa pag-grocery. Ako po, nag-grocery ako minsan 2 times or
one time lang in a week. Pero yung pinaka-importante lang po talaga ang kinukuha ko. Kumbaga, kung ano lang yung wala sa amin, yun lang. Siyempre, yung ating budget is nakalaan lang din naman sa weekly basis. So kung ano lang yung kulang tayo, yun lang din ang pipiliin natin. Kasi minsan maraming nasisira pag sobra-sobra yung iniisip natin. Kaya dapat nakalista ang ating mga grocery sa mga panahon na nandoon tayo sa grocery store. So ayan, namimili po ako ng grapes kasi merong mura, meron ding medyo mahal. Oh, yan po ang aking tips sa pag-grocery mga mamshi. And here comes the bayaran. So nagbabayad na po kami. Self-service lang din po. Katulad sa Pilipinas ang nandito sa Canada in paying our groceries. Ganun na ba sa Pilipinas? I hope meron din naman ganun sa ibang department store, right? At wala po palang masyadong gulay dyan kasi mas prefer ko doon sa Chinese grocery store ang mga gulay dahil mas fresh sila at mas mura sila kung tutusin dyan sa mga malalaking department store. Lilipat na lang po kami after naming magbayan. Tantaran! At ito po yung aming binayaran sa aming pag-grocery for today. So that's all for today. Thank you for watching. And always remember to be happy. God bless everyone. See you in my next video. Bye!